Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Ka-BBM News PH. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Mga ka-BBM sentro ang usapin ngayon sa mundo ng social media. Ang controversial na nagaganap dyan sa New Bilibid Prisons o Bucor. Matatandaan na nagkaroon ng kaguluhan dyan sa Bilibid kung saan ay ikinasawi ng isang inmate at ikinasugat ng 9 na iba pa. Maliban dyan ay nagulantang ang sambayan ng Pilipino nang matuklasan kung ano ang punot dulo ng naging awayan at pagkakagulo ng mga bilanggo dyan sa Bilibid. Lumalabas sa investigasyon na isa sa mga dahilan ng riot sa Bilibid ay ang pagsusugal at di umano ay unsihan sa ilegal na droga. Dahil dito lalong umani ng batikos mula sa ating mga kababayan ang pamunuan ng Bucor sa liderato ni General Gregorio Katapang Jr. kung saan ay sinabi niya na babaguhin at kanyang ipinagyayabang na lilinisin ang Bilibid at mahigpit na gagawin ang pagreporma sa nasa. Dapat talaga mga kaibigan, dapat magpaliwanag si Katapang dito. Ano? Kasi kung hindi siya lilitaw rito, magiging useless yung mga sinabi niya nun. Mga binitawan niyang pangako rito sa kulungan na to. Sabing ahensya. Pero makalipas ang halos ilang buwan lang ay tila lalong lumalala ang sitwasyon dyan sa Bilibid kung saan ay nakakapasok na ang mga dekalibring baril, cellphone, maging ang illegal na droga. Samantala, isa sa Parang panahon lang ni Diliman mga kaibigan, ano? Yung mga nangyayari ngayon. Tataka at palaisipan sa ating mga kababayan ay bakit naging tahimik at tila naglalaho itong si Katapang matapos ang insidente sa Bilibid kung saan ay itong si Angelina Bautista na kanyang assistant ang humaharap sa media. Pero dahil sa mga mali-maling pahayag ni Bautista, sinalo ni Remulla at siya ang sumagot sa media kung saan ay dapat si Katapang ang may responsibilidad dito dahil siya ang tinalagang direktor ng Bucor. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Sama-sama nating. Para sa akin mga kaibigan, dapat magpaliwanag talaga si Katapang dito sa nangyayari sa Bilibid. Ano? Kasi kung hindi siya lilitaw dito mga kaibigan, may sira pangalan niya. Panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Ka-BBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. May moratorium o ipagbabawal na ng Department of Justice ang pagdadala ng mga bagong convict o nakatulang persons deprived of liberty sa New Bilibid Prison o NBP. Kasunod ito ng natuklasang umano'y mass grave at mga buto, maging ang nangyaring gulo sa pagitan ng mga PDL nitong mga nakaraang araw. Ayon kay DOJ Secretary Crispin Boying Remulla, epektibo na kaagad ang pulisiyang ito na layuning hindi na madagdagan ang mga bilanggo sa Bilibid. Aabisuhan din nila ang mga korte upang sa regional prison facilities na dalhin ang mga bagong sentensyang bilanggo. Usapan na namin yan, although the operative act would be the letter I will write the Director General so that he can tell the courts that it is already a policy of the DOJ not to bring anybody else into the National Bilibid prisons. Dagdag pa ni Secretary Remulla, kakausapin din nila ang Department of the Interior and Local Government o DILG para makatulong na tanggapin sa mga provincial jail ang mga nahatulang makulong ng mababa sa 6 na taon. Target na ma-decongest at ilipat ang lahat ng PDL mula sa NBP sa mga bilangguan sa iba't ibang panig ng bansa. Sa huli, dadating ang panahon na tuluyan ng maalis ang NBP. Ang point of view namin dito, simple lang. Huwag mo na inculturate sa isang masamang kultura yung taong pwede namang iiwas mo na.
May Sablayan, merong San Ramon, meron tayong Davao Penal Colony, meron tayong Iwahig. We have 6 other penal colonies, I think. Pwedeng pagdalhan. Halos tapos na rin yung mga bagong prison cell o dormitory na pwede nang ilipat sila. Kailangan tuloy-tuloy yung decongestion. Sa ngayon, aabot sa 29,000 ang bilang ng mga bilanggo sa NBP na karamihan ay sa maximum security compound na malayong-malayo sa mahigit 6,000 capacity nito. Ibig sabihin, sobra sa 300% ang congestion rate dito. Samantala, inalis na ng Bureau of Corrections ang red alert sa loob ng Bilibid kasunod ng nangyaring away sa pagitan ng mga bilanggo noong Martes ng gabi kung saan isa ang namatay at siyam ang sugatan. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., maayos na ang sitwasyon at wala na silang nakikitang banta na muling magkakagulo. Back to normal na tayo. No? Nothing to worry about. The situation has been contained and Inaasahan din na sa susunod na linggo ay maibalik ang pagdalaw sa mga bilanggo. Ako, ito yung napapansin ko dito. Lumalabas na parang estratehiya, itong ginagawa nila ni Boying Remulla particular. Kung mapapansin ninyo, hanggang ngayon, hindi pa lumalabas yung mismong opisyal ng Bilibid, ng Bucor. Siya dapat ang nagsasalita, hindi itong si DOJ Secretary. Kasi unang-una, marami kang trabaho, Mr. Secretary. No? Sino ang in command or chief na dapat magsalita dito? Hindi yung si Bautista, kundi dapat si Katapang. Pero bakit hindi si Katapang ang nagsasalita? Eto. Kung mapapansin ninyo, noong unang panahon, nung hindi pa, wala pang waran si DJ Bantag, nung OIC pa itong si Katapang, salita siya ng salita sa harap ng media, interview dito, side by side sila dalawa ni DOJ Remulla. Okay yun. Kung mapapansin ninyo, maganda. Maganda yung daloy ng mga pahayag ni Katapang. Bakit? Kasi nag-uumpisa pa lang siya. Kumbaga, pangako dito, pangako doon. Para siyang nangangampanya na ito ang gagawin kong reforma, ganito ang gagawin kong pagbabago. Ang tanong na lamang dyan, lahat ng mga pinagsasabi mo nung una, kung kaya mo bang panindigan yan? Kung kaya mo bang tuparin yan? Sa nangyayari ngayon, nakikita natin, sunod-sunod yung mga nangyayaring kapalpakan. Sino ngayon ang nagsasalita? Diba si Boying Remulla? Bakit? Siyempre, as part ng kanilang estratehiya, dahil matalino siya. Magaling siyang humarap sa kamera. Mapasinungaling man yan o totoo ang kanyang sinasabi, dahil makapal ang balat, kayang-kaya niyang humarap sa media. Okay? So, kung titignan natin, parang lumalabas, kasi hindi lumalabas si Katapang parang lumalabas na ako muna dito, diyan ka muna sa likod. Ako munang bahalang maglinis dito sa kapalpakan mo. Okay? Diyan ka muna, Katapang. Wag ka muna maglalabas. Kasi nung pinalabas ni Katapang si Angie Bautista, abay mali-mali yung pinagsasabi, hindi magkakatugma, iba-iba. Kaya nahuhuli siya ni Ka Erwin Tulfo nung in-interview siya at in-interview ng ibang media kasi pa iba-ibang yung sinasabi. Ibig sabihin, hindi sila sanay magpalusot dahil halatang halata yung kanilang mga palusot. So, as part of his strategy, si Boying Remulla muna ang haharap. And then from there on, saka lalabas si Katapang. Asahan nyo yan. Lalabas siya
pagkatapos nitong paglabas ni Boying Remulla. Doon sa nangyari, 2 days ago, the other day, anong nangyari? Nagkaroon ng putukan. Isa ang namatay, 9 ang sugatan. Because of that incident, nakakita tayo ng 4 na elements na tumataliwas doon sa sinasabi ni Katapang na re-reformahin niya ang Bilibid. Ano yun? Cellphone. Okay? Cellphone, kumukuha ng footage yung isang inmate doon sa nangyayaring barilan. Cellphone niya ang ginagamit niya. Nasa kulungan siya. Okay? So, big question yun. Maalala ninyo yung sinasabi ni Katapang nung una, Operation o Plan Galugad. May mga na pinakita silang mga laptop, cellphone, may pinakita pang beer, okay? May pinakitang baril. Which is yung number 2 natin, yung baril. Yung baril na ginagamit or ginamit doon sa putukan na yun. Ayon kay Erwin Tulfo sa kanyang intel, mahabang baril yun. Hindi lang 45, kundi M16 na siya namang itinatanggi ni Angeline or ni Angie Bautista. Anong sabi ni Angie Bautista? Caliber 45 daw. Pero ayon kay Ka Erwin, hindi caliber 45 kundi high-powered na mga baril. M16 Armalite. Ang tanong, papaano nakapasok? Papaano na in possession? Mukhang may anomalya nga talaga mga kaibigan sa loob ng Bilibid. Kung papakinggan natin yung mga sinasabi ni Kuya rito, may mga anomalya talagang nangyayari. Yung baril, Kasi imposibleng makapasok yun eh. Ang laki nun, imposibleng hindi nakita ng gwardiya yun. Or mga nag-inspect, di ba? Ang laki nun. between these inmates na ito, akala ko ba nagkaroon na ng reforma under Katapang? Tinanggal mo, Katapang, yung mga tauhan ni former DJ Bantag. Kasi sabi mo, kabalbalan yung pinaggagawa nila. Mali-mali yung pinaggagawa nila. So, tinanggal mo. Paano nangyari? Kung sabi mo, nilinis mo yung mga tauhan, sabi mo, dapat maging ehemplo. Yung mga tauhan dyan sa Bucor. Kaya tinanggal mo yung dating tauhan ni DJ Bantag dyan. Pero, nito lamang paano nagkaroon ng baril yung mga inmates na yan. Okay? Pangatlo, ayon sa impormasyon, awayan ng dahil sa sugal at droga. So paano? Akala ko ba nagkaroon ng reforma? Nangyayari pala yung sugal dyan hanggang ngayon sa loob. Tapos, may pumapasok na kontrabando pala dyan. Ang tanong, interview dito si Angie, interview dito si Remulla naman ngayon, susunod dyan si Katapang. Bakit hindi kayo nakakonsentrate dito sa 4 na ito na bawal sa kulungan? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.